Lord Jesus, we thank you so much for this wonderful morning. Yes, Lord. Thank you for this wonderful Sunday, oh God. Amen. This is not just an ordinary Sunday. Yes, Lord. It is a Sunday, Lord, that we know like never before. Amen. Because we know there's always new in you, oh God. Yes, Lord. Palagi ka pong may bago, Lord. You will always break our expectation, Lord. Yes, Lord. More than what we expect, Lord. We know mararanasan namin ngayong umagang to. Amen. More than what we carry right now, Lord. Yes, Lord. We expect, Lord, yung kagaanan maranasan po ng iyong mga anak. Amen. Lord, there's no one like you, oh God. Yes, Lord. It is our prayer, it's our declaration that our God are higher, our God is stronger. Amen. We have a God that higher than any other. Yes, Lord. You are awesome in power, Lord. You are the God of heal, oh God. Yes, Lord. Wala ka pong kayang hindi pagalingin na sa kanya. Yes, Lord. Kung ang patay, Lord, binuhay mo, ano pa ba itong hinihingi namin sa'yo? Ano pa ba itong iniiyak namin sa'yo? Kung ang buhay mo, Jesus, naialay mo sa amin, ano pang bagay na hindi mo kayang ibigay? That's why the victory is in our hands right Yes, now. Lord. We have the victory because we have Jesus in our lives. And without Jesus, we have no victories in our lives. Wala pong kapanatagan sa buhay namin dahil walang Jesus. Yes, Lord. That's why the name of Jesus must be lifted higher in this Amen. place. Amen. In our lives, in our hearts, Yes, in Lord. in everything that we do, Lord. Yes, Lord. Jesus be Thank you, Lord lifted, God. be lifted high in our lives, Thank you, Lord in our God. work, in our schools, oh God, in our campuses. Jesus be lifted high. Amen. Father, we thank you so much. Dear Holy Spirit, dwell in your people right now. Yes, Lord. Saturate their mind, their soul, their spirit, oh God. Remove the anxiety, remove the negativity, remove, Lord, any kind of sickness, remove any, Lord, what they crying out to you, Lord. Financial struggle, relationship problem, Lord. Lord, you know everything in our lives. Stagnancy, Lord, remove in Jesus' name. Father, hindi mo disenyo mga bagay na to. Sapagkat ang disenyo mo, Lord, once you called us, Lord, meron ka bang ipapagawa, O God? Meron kang gustong gawin sa buhay namin. You want us to respond to you, Lord. Yes, Lord. To your calling, O God. Yes, Lord. Hindi po kami tinawag para lang sumamba lamang magtaas ng kamay. Yes, Lord. Meron po kami malaking gagampanan. Amen. Kung saan mo kami itinatanim, O God. Yes, Lord. Lord, magliwanag po kami kung saan mo kami madalas ginagamit, kung saan kami naglalalagi, O God. Yes, Kung Lord. saan yung pinakamahabang oras na nandun kami. Father, wag po kaming makontento. Lord, na nandun lang kami. Speak to our hearts. Yes, Lord. Give us an opportunity to minister to other people. Yes, Lord. Give us an opportunity, Lord, to touch them, Lord, by your Amen. presence. Amen. And help us to save them through your word of salvation. Yes, Lord. Huwag po kami pumayag na wala kami nakikita in spiritual realm. Huwag po kami pumayag na wala kami magawa sa isang tao na lagi namin kasama na mapapahamak siya pero wala po kami ginagawa. Give us a compassionate heart. Yes, Lord. That compassion, Lord, wag po namin i-apply sa aming mga sarili. Wag po kami maawa sa sarili namin. Wag po kami malungkot. Wag po namin tignan na kawawa kami. Sapagkat compassion must be applied to others. Amen. Hindi po namin kailangan kawaan namin ang sarili namin dahil we know, Lord, in our hearts, in our mind, in our soul, nasagot mo kami, Lord. Ikaw pong bahala sa amin. Yes, Lord. Hindi namin po problema yung problema namin dahil sagot mo kami, Lord. Amen. The moment that we think for others, the moment you think to us. Yes, Lord. Kaya po nang inawit namin kanina, you are mindful in us, Lord. Amen. Lagi mo kami iniisip, lagi mo kami, Lord, tinitignan yung magagawa mo sa amin.
Salamat po sa pagkakataon na maramdaman namin, marinig namin, malaman namin na ikaw po pala, Lord, ay may pakialam sa amin. Yes, Lord. Thank you, Lord Ikaw po God. ay nagkatawang tao, isang patunay, Lord, na mahal mo kami, Lord. Amen. Gusto mong maramdaman yung faith namin. Gusto mo, Lord, maramdaman yung tibok ng isang tao, Lord. Yes, Lord. Thank you, Lord God. At Lord, dahil alam mo ang sakit namin, Lord, spiritual condition, physically condition, Lord, ikaw po ang magpapagaling sa amin. Kaya po, Amen. we will enjoy your presence this morning. Yes, Lord. Kapanatagan maranasan ng iyong mga Amen. anak. Ganun din po sa mga papunta pa, Lord. Ingatan mo po sila. Yes, Lord. Bless all Christ in your family, Lord. Thank you, Bless Lord this Sunday God. worship, Lord. Amen. Bless your word na madideliver ngayong magang to. Lord, ikaw po ang magsasalita. Amen. Ang iyong pong likod ay instrumento mo Yes, lamang, Lord. Lord. Pero ikaw po ang mangungusap sa kanila. Holy Spirit, dwell on your servant. Yes. Dwell on your people this morning. Salamat po, Ama. Bless our Christ in your family. Our Bishop, Bishop Alvin, Pastor Carmela, all the pastors, the councils, Christ in your family. We love you, we honor you, we praise you, God. This is our prayer in the mighty name of Jesus. Everyone will say, Amen and Amen. Kabes lang po sa ating Panginoon. Thank you, Jesus. Makakupo po tayo sa presensya po ng ating Panginoong Jesus. Thank you, Lord. Sabi po sa inyong katabi, Blessed Sunday. Blessed Sunday. Yan. Dapat po, yung iyong puso ay palaging blessed. Amen. Amen? Ikaw po ay palaging blessed. Lagi mo pong tatandaan yan. Kailan po nagiging mabuti si Lord? Pagka ba maganda lang sitwasyon? O pag pangit, Lord, di ka very good ngayon, ah. Tama po. Our mindset is very important. Yes. Hindi mabuti si Lord. Masasabi mo bang mabuti si Lord pagka maganda lang yung nangyayari? What if hindi, di ba? Kaya po lagi natin ulit, powerful word ng Lord, Romans 8:28. Basta ikaw ay na kay Lord, lahat yan para sa igagaganda. Para sa ikaayos po ng iyong relasyon sa Kanya, ng iyong pong mga mahal sa buhay. Amen? Maybe the process is painful, pero yung dulo po niya maganda. Sino pa excited doon? Amen. Yung process, hindi pinangako ni Lord na magiging smooth. Pero yung pangako ni Lord, ang ganda nun I am with you always. Sabi mo nga po dyan sa katabi mo, kasama mo si Lord. Kasama mo si Lord. Palagi. Amen. Sabi mo ulit sa kanya, huwag ka na malungkot. Oh, praise the Lord. Huwag ka malungkot. Bakit? Kasama mo si Lord. Amen? Ako po, muntik na ako malungkot kanina. Ay ko, alas 4 na, di pa ako tapos. Ano ba naman to, Lord? Mag-alas 6 na. Kaya, 2 hours, no? Ay ko, okay din. Pero, thankful ako pag natatapos natin yung preaching, yung pinapasabi ni Lord. At excited ako kasi, Word of the Lord ang ating pong isi-share. Amen? Your servant have a word from the Lord. Nakipag-usap kay Lord. Kaya po, napakaganda pong pagkakataon na to na ikaw dapat na nandito excited. Amen. Tingnan mo nga ulit yung katabi mo ulit. Excited ka ba? Yes. Yan. O, mali pala yung tanong ko. Excited ka na ba? Yan. Maaaring kasi pumunta rito pero wala expectant heart, no? Hindi excited. Parang mandatory, Kailangan ko magsimba linggo, Pero dapat po, iba yung expectation mo. Amen? Sapagkat ang word ni Lord, hinuhukay po ng iyong lingkod. Yan, hindi lang po basta pwede na yan. ChatGPT, hindi pwede, no? Walang spirit dun, Pero yung revelation ni Lord, ayun yung may power. Amen? Kaya po, ang maganda pong gagawin natin, every time po na may gawain para kay Lord, meron ka expectation. Para po ang ating ginagawa, meron siyang full of joy. Amen? Kagaya ng the moment that you accept Jesus in your life, dapat po ganun pa rin yung nararamdaman mo hanggang ngayon. Tuloy-tuloy po dapat. This morning, before po tayo pumunta rin sa pinakang key text natin, may lilinawin lang po tayong verse.
Sino pong gusto mong mag-aral ng salita ni Lord? Sino pong gusto mong maliwanagan ka sa salita ni Lord? Tama? Hindi po makita mo lang sa tricycle, word ni Lord yan. Nakita mo nakasabit sa jeep sa pintuan, word ni Lord yan. Pero ang tanong, may substance pa ba yung word ni Lord? Tama po, John 3:16, madalas mo makikita yan. Pero parang wala nang dating, no? Parang yung John 3:16, ano pong nakalagay doon? For God so loved the world. Powerful yun, heart of the Bible. Pero pag idinikit mo doon sa bawal magtapon ng basura dito, parang pareho lang sila ng meaning, no? Sino pong nagets yung logic? Yung parang wala nang dating. Mahal ka ni Lord, John 3:16. Tapos dito, bawal umihi. Parang pareho lang. Sino po ditong, Lord, sorry po. Parang bumabaw ang aking pagmamahal sa iyo. Dapat merong dating po sa atin, yung word ni Lord. Amen? Word of the Lord is a love letter of our Lord to us. Pagka, hindi ko inabutan yung yung nagbibigay ng love letter. Joke lang po. So, pag binibigyan ka ng, napaisip tong dalawa kay darang ko lang to, si pastor nabutan ko po Okay. So, sino po taas na kamay na lang, naka-experience ng love letter? Kasi, dami sa likod, Yan. So, yung love letter, di ba? Sino ditong nakatabi po yung love letter ng ex mo? Wag. Yari ka sa misis mo, agad taas na kamay. Sinunog na. Ba't ba tayo napunta ron? Okay. Yung, love letter ba? Word ni Lord, yan. Love letter ni Lord, yan. Kaya po, pag nagdi-devotion ka, ibig sabihin, may love letter sa isa. Huwag po magbabago yung pagtingin mo sa Bible. Ito po ay 11 years na po ito. Yan. May date po ito. 11 years na itong Bible sa akin. At gusto ko ibigay ito sa aking magiging apo. Hindi anak, apo. Ipasa, sabi ko sana, kapasa mo sa apo ko. So, bakit? Love letter ni Lord. Amen? Nagbago rin yung tingin ko doon sa pinamimigay na yung generic. Di ba dati pag nakita tayong gano'n, mababang uri na Bible, New Testament. Ako, nag-sorry po ako kay Lord doon. Sabi ko, word ni Lord to. Yung may RX. Marami pong na-born again doon. At si Tetelestai, yun po yung kanyang, ano bang tawag sa word na yun? Advocacy yan. Mamigay ng Bible. Sino po ditong gawin natin po yan? Na magpapapading, mamimigay tayo ng mga groceries. Pero ang pinakamasaya kang ibibigay yung Bible. Because meron silang love letter ni Lord. Amen? And it is personal. So, napakalaga po yung word ni Lord ay mahal mo dapat. Amen. Mahal mo si Lord kasi mahal ka rin niya. Okay po? May natutunan po tayo? Ito pong verse na ito yung i-clear po natin. Sabi po kasi ng Psalms 37 verse 4, nagamit na kasi ito sa prosperity gospel. Nalikado to. Maling kaisipan. Sabi kasi rito, delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Ang sarap naman sa tainga talaga, no? Mag-delight ka lang daw kay Lord, ibibigay niya yung nasa ng iyong puso. Titignan ni Lord yung nasa puso mo. 3 ulo, Lord. Kulay ube. Ube halaya, sige. Ano pa? Sasakyan, bahay. Di ba pagka desires of the heart, parang personal, no? Pero, principle ni Lord yan. Pag prinsipyo ni Lord, hindi pwedeng baliin. At hindi pwedeng hindi to pa rin ni Lord. Kasi pupulaan ng pagka-Diyos niya. Pero Pastor, what if evil yung desire ng tao? Pero nagde-delight kay Lord. Lord, mamahalin kita, magde-delight ako sa'yo, magsisimba ako sa'yo. Pero Lord, paulanan mo nga ng apoy yung kaaway ko. Nag-delight naman ako kay Lord. Lord, sana masama pala yung Lord, masyadong brutal. Negative, basta evil ideas, di ba? Pero tingin nyo, totoo pa rin kayo ni Lord John? Kasi sabi, delight yourself. He will give you the desires of your heart. Ito po yung pinakang mahalagang maunawaan natin. Bakit po dapat natin makita yung kahalaga niya? So, actually po, ang tinutukoy dyan, the moment you delight yourself,
Tama naman, pag lumalapit ako kay Lord, may personal prayer. May personal desire. Totoo po yan, hindi mo mawala yan. At hindi po masama yan na hinihingi mo kay Lord yan. Pero, once you delight yourself in the Lord, maaaring yun yung motibo mo ng una. Pero, along the journey, as you delight yourself, binabago na pala ni Lord yung puso mo na hindi mo namamalaya. Yes. Tama? Dati, di ba, ang hinihingi mo, Lord, gusto ko ng cellphone. Ako po, nagde-desire ako ng cellphone eh. Ang akin pong kiliti ngayon, yung magandang camera, yun lang naman yung akin eh. Kilala nyo naman si Pastor, di ba? Camera lang, masaya na. Yun po yung prayer ko. Tsaka yung mataas yung, syempre, yung, ang tawag doon, memory. Ayan, kasi pang ministry talaga. Yun. Dati, ang prayer ko ganun, para sa sarili. Wala lang, gusto ko lang. Pero hindi ko alam, as I delight myself to the Lord, Lord, nabago yung prayer ko. Lord, gusto ko nitong gantong phone, clear camera, magandang camera, mataas yung megapixel. Tapos po, mataas yung storage para po maraming magawa sa kingdom mo. Sino pong nabago, ako o si Lord? Tayo po. Nagets niyo po? Yes. Nagigets niyo na po unti-unti? Na once you delight yourself, process pala siya. Dati ang prayer mo pang sarili, ngayon kasama na si Lord. Sino po dito sa pangarap mo sa buhay, kasama na si Lord? Lord, gusto ko na masayang pamilya, na ikaw yung sentro. Grabe, no? Hindi yung gusto ko magandang buhay, pero kami-kami lang, Lord. Nabago na. Kaya po itong powerful verse na to, naway pag mababasa niyo to, ito yung dating sa atin. Ulitin nga po natin sabay-sabay. Sabi po dyan, Psalms 37 verse 4. Sabay-sabay po tayo. Delight Yourself in the Lord, and He will give you the desires of your heart. Amen and amen. Thank you, Lord. Pag ikaw ay nabago na yung puso mo, magkakaroon ka ng mga bagay nito. And it is our core values. Mabilis lang po ito. Una, intimacy with the Lord. Yung intimacy natin kay Lord, mas lalong lumalalim. Tama po? Yung bang ang nagmumove sa'yo, hindi na si pastor. Hindi na yung announcement. Ang nagmumove na sa'yo, yung love mo kay Lord. Tawag niya intimacy. Lalo kahapon, no, sa ating prayer and fasting. Very powerful po. Sa mga hindi po nakapunta, nakapanood, nandun naman po sa YouTube yung link na. So, very powerful po ng shinare po sa atin ni Bishop. Intercession. Natututo kang manalangin para sa ibang tao. Tama? Yung bang, ako po ganun eh. Pag nakakita ako ng tao, minsan wala akong maibigay sa kanya, pero ang ang sinasabi ko, nagpe-pray ako kay Lord. Lord, di ko po kilala ang tao to. Nahawa ako sa kanya, pero wala ako ngayong means. Pero Lord, bless you po siya. Hindi ko po siya kilala, pero kayo po ang higit na kilala. So, nagkakaroon ka ng intercession sa ibang tao, especially po sa ating spiritual family. Sumunod po, integrity. Yung bang yung oo mo kay Lord, oo na talaga. Hindi yung oo mo kay Lord, oo naman Lord. Mahal mo ba ako? Oo naman Lord. Diba? Mahal na mahal kita. Kaya po, made-develop tayo kasi nga po, yung integrity natin ay it is our love for the Lord. Yung bang kahit ako lang mag-isa magsimba, wala yung kasama ko Pero magsisimba ako. Bakit? Integrity. Nangako ka kay Lord, hindi po sa tao. Ako po yun yung pangako ko kay Lord. Kaya po, hanggang ngayon, dire-diretso pa rin po ako sa biyaya ni Lord. For the past 13 years, nandito pa rin po tayo sa ginagawa natin kay Lord. Sumunod po intentionality. Nagiging intentional ka. Sinasadya mo na yung mga bagay kasi alam mo, merong glory si Lord doon. Amen? Sinasadya mo na siya kasi alam mo, magbe-benefit yung tutulungan mo. Intentionality. Involvement. Nagkakaroon ka ng involvement. Sa malilit na bagay, na ipinibigay mo yung part mo kay Lord, na-involve ka na pa. Diba? Nagkakaroon ka ng bahagi. Ang sarap po na may bahagi sa simbahan, tama? Sense of responsibility. Kung sabay, ikaw ay, di ba, yung bata tayo, tagahugas ng pinggan, tama po? Tagalinis ng sasakyan. Mayaman, no? Motor na lang yan. So, responsibility. Ganun din po sa ating simbahan. Huwag ka papayag na wala kang support. Yung pagpunta mo lang po dito, support na po yan. Kasama na po yun sa pagtulong mo sa simbahan. Impartation. Yan, every time na magkakasama po tayo, nag-i-impart po tayo. Next thing is innovation. So, huwag kang papayag na ikaw ay Kristiyano na stagnant. So, mag-pray ka kay Lord. Lord, ano po yung next level ko?
saan mo ako gustong gamitin. Kung ang bata nag-aaral sa school, nagkakaroon siya ng, ano ba tawag doon? Prep ba tawag doon? Prep, kinder 1, kinder 2, grade 1, hanggang high school, college. So, ganun din dapat tayo. Huwag ka papayag yung faith mo, pang grade 1 lang. Yung bang may problema, ayoko na, pahinga muna. Hindi mo na magsisimba. Bakit? May nangyari, pastor, pasensya ka na. So, dapat next level. Okay po? Pero, hindi po natin na-underestimate yung ganong level pa lamang. Okay po? Uunawain natin, pero prayer natin, mag-level up siya. Sino po may natututunan? Amen? And diretso po tayo sa ating topic. Our topic this morning is all about fill the jars. Sabay-sabay nga po tayo, fill the jars. Okay po. So, fill the jars. So, bago po tayo magpatuloy, let us pray to God na tayo po'y samahan niya. Let us pray. Panginoon, salamat po sa umagang to. We ask your wisdom. We ask your guidance. Lord, your revelation. Ito po yung ma-receive ng bawat isa po sa amin. Especially po sa inyong lingkod na magbabahagi po. Lord, yung nais mo ipasabi, ito po yung mabanggit po ng labi na yung lingkod. Ito lamang po ang marinig ng iyong mga anak. At Lord, so that our lives will never be the same. Salamat po. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. Thank you, Lord. Sabi po ng ating key text, hindi pa po actual key text po ito, pero kasama po ito sa ating pag-uusapan. 2 Corinthians chapter 4, verse 7. Ang ganda po nito. Yung koinonia po namin, doon ko po ito na-receive. Sabay-sabay nga po tayo. 2 Corinthians 4:7. Ready, read. That carry this glorious treasure within, so that this immeasurable power will be seen as God's, not ours. Ganda, no? Sino pong na-meditate mo agad? Pero explain natin para mas makita natin kung gaano ka-powerful to. We are like common clay jars. Yung pong aming shop po sa paggawa ng casket, kumukuha po ng materialis yan sa San Matias. Yan. Ako po, minsan nautusan din ako ron. Pupunta po ako ron. Hindi na po kabaong meron doon. Marami dong paso. Yan, baka yung mga mahilig mag-alaman, yan, pwede kayo magpasabay. Yan. Sa motor ko po. Huwag na pastor, baka mabasag. Yan. So, meron po maraming jars doon. Iba't ibang klase. Yung paso, may malalaki, may maliit, iba't ibang design. Pero sabi ng Bible, tayo daw ay common clay jars. So, pare-pareho lang tayo. Ang nangyayari lang sa atin, sa mundong to, nagkakaroon lang ng parang, ano tawag doon? Palamuti. Tawag ko po dyan palamuti. Nagkaroon ka ng kotse, palamuti lang yan. Nagkaroon ka ng bahay na maganda. Ano naman pinagkaiba na sa bahay na normal? Matutulog naman kayo pareho. Ako po, sabi ko, nababago yung puso ko. Dumating man o hindi, okay lang din. Nagmumotor ako ngayon, yung iba nakakotse. Sana all talaga, no? Pero time will come, sabi sana Lord, makaganyan din, no? Para yung aking mga polo, pwede i-hanger doon. Kasi pag nagpapalaba po kay mother, amin na po ako. Pag umuwi po ako, dinadala ko to. Pag uwi rito, wala na, may cuts na, may cuts. Hindi na siya, bagong plancha. So, sabi ko, nagmumotor ako papunta ron, nakakarating naman. Yung sasakyan, nakakarating din. Palamuti. Yan. Huwag po tayong kakabitan ng mga success in our lives. Achievements tawag yan, Huwag pong kakabit sa'yo yan. Kasi sabi ng Bible, pare-pareho lang tayo. Tingnan mo po yung katabi mo, sabi mo sa kanya, pareho lang tayo. Yan. So, lahat tayo pare-pareho. Bakit? Si Lord na ang nagsabi. We are like gaya. Ibig sabihin ng gaya. Para tayong pare-pareho lang na paso. Na common. Pag sabing common, walang ganda. O maaaring maganda, pare-pareho kayong maganda. Yan. Kasi kiniray tayo ni Lord, we are perfectly and wonderfully made. Ganun kaka-glorious sa mata ni Lord. Pero pare-pareho daw tayo. Clay jars that carry this glorious treasure.
Sino po pwedeng volunteer dyan sa likod? Yung mga macho-macho man natin. Isa lang. Volunteer lang. Sige po, huwag mahiya. Kuya, Alex ba? Habok? Ay, si Kuya Alex. Ang lalaki ng katawan nyo, natuturuan kayo Papayag ba kayo? Yan. Macho talaga, macho. Kasi may papabuhat ako sa'yo, Kuya. Kailangan. Handa ka na ba? Yan. Papabuhat ko sa'yo ito. Hindi po. Ito. Yan. Pakita mo sa kanila. Ingat lang kasi magbabayad tayo kay Nanay Beron. Antigo. Yan. Tayo ka dyan. Gagawin kitang model ngayong maga. Kung saan ka komportable, Yan, yung kita mo ka mo. Yan. Okay? Yan. Ganon ka. Hindi, biro lang po. Masarong ginagawa mo, Jars po yan, na-designan lang. Pero sa loob nito, clay talaga siya. Yes. Na tumigas, syempre. So, pare-pareho lang daw tayong paso. Jars, yan. Tapos ang sabi dyan, that carries glorious treasure within. So, kaya, pare-pareho tayo. Pero sa loob niyan, meron daw tayong dala-dala. Glorious treasure. Sino po kaya yung glorious treasure na yan? It is our Lord. Maaari palang makakita ka ng tao, maganda ang buhay, pero walang glorious treasure. Yes. Ako talagang, sorry po hindi talaga ako naiinggit. O wala akong nasa, pag nakita akong gano'n, pero walang Lord sa buhay. Kawawa naman to. Ganun mindset ko Sana makilala niya si Lord. So, glorious treasure, so that this immeasurable power, yung daw glorious treasure, sabihin na natin si Lord yan, meron siyang immeasurable power, will be seen as God's, not ours. Ulitin ko po yung pinakang dulo. So that this immeasurable power, ano ibig sabihin ng immeasurable? Hindi masukat. Yung kapangyarihan ni Lord, hindi mo kayang sukatin. Yung ikaw to, imagine niyo po ikaw to, no? Yung kayang ilagay ni Lord yan, hindi mo kayang sukatin. Si Lord, pang nagbuhos yan, haapaw ka talaga. Kaya nga tawag po sa atin, channel of blessing. Ako po yung aking practice lagi, especially sa mga bata-bata. Kaya practice ko magbigay sa kanila. Kasi sabi ko, channel of blessing ako. Tapos may nagkwento kasi sa akin si Pastor Eric, sabi niya, nung bata sila, may namimigay tuwing Pasko, kagaya ni Kuya Berno, namimigay po ng pera yan. Sa mga bata, unahan ko na po kayo Hindi kayo makakapera dyan sa Pasko. Namimigay yan sa mga bata. Talagang puno yung bahay nila. Tapos si Pastor Eric sabi niya, lagi kami pupunta rin sa mamang malaki katawan na maraming pera. Maraming candy. Tapos one time, ang tingin daw nung isa, tinawag yung isa, sabi niya, si Jesus. Yun dyan si Jesus. Namimigay ng pera. So, maaring common jar ka, sino ditong gusto mong mapagkamalan ka si Jesus? Amen. Dahil sa ganda ng puso mo. Amen. Grabe, no? Ako pag nakikita ko dumadaan sa lugar nila, kilalang-kilala sila, maganda yung testimony nila. Maaring sinasabi nila, ito, mag-asawang lang tayo Ignacio. Pero sa mata nila, si Jesus yung mga yan. Bakit? Nagre-reflect yung glory nila. Amen. Sino pong gusto mo sa jar na meron ka? Si Lord yung nakikita. Amen. O makikita crack-crack. Hindi ka gamit-gamit. Pero sabi rito, immeasurable power will be seen. Nakita niyo po? Makikita daw as God's, not ours. Kaya pag tinignan ka ng tao, dapat ang mababa ka sila, glory ni Lord. Amen. Yung pag nakikita ka nila, nagniningning si Lord sa buhay mo. Amen. Tama po? Yung pag nakita ka nila, grabe si Lord sa buhay mo. Laging ganun yung bukang bibig nila. Grabe si Lord. Diba? Kamukha mo na si Lord. Yan. Nangingiti ka. Nangangalay. Basta. Ayun. Pagpalitin mo na lang yan. Ayan. Sabi sa'yo, kailangan ko, mas mabigat po ito Tinesting ko po kagabi. Ang bigat. Mapalad ng matatawag ko. Okay. Hawakan mo lang po. Malapit na. So, sino po ulit gusto mo makita si Lord sa buhay? Napakalaga po na, especially po tayo, we are common jars, pero po,
we are the jars in our generation. Ibig sabihin, may susunod na generation. Maring maliliit na paso. Ayan, gusto mo pa ng paso? Pasok nyo ngayon, maraming paso pa dyan. Hindi pa, wala na. Biro lang. So, nakatingin sa atin ng next generation. Lagi po natin binabanggit, dalhin nyo yung bata sa simbahan. Pag-pray natin yung mga bata. Because, first thing, nakikita nila yung environment. Pag nasa bahay lang sila, or saan man sila, hindi nila nakikita na yung culture ng simbahan. Iba ang lumaki sa simbahan. Ako, hindi ako laking simbahan eh. Kaya pag laki ko, medyo sanggano ng konti. Medyo pasaway. Kaya, nakita ko po, pag ang isang bata nasa simbahan, ma-adapt niya yung culture. Yung lagi niyang naririnig, minsan magugulat ka na nababanggit niya sa bahay. May papanood lang po akong clip. Kaya mo ba? May papanoorin tayong clip. Tapos po, allow God to minister. Napaka-ikling-ikli lang talaga to. Pero nung napanood ko to, sobrang nag-minister sa akin. Na sinasabi ni Lord, lalo mong ayusin pagpapastor mo, may nakatingin sa atin. Panoorin po natin to saglit. Papatayin na lang po ng ilaw. Thank you, Lord. Sige, kuya, talikod ka para makita mo. Dito tayong dalawa. Habang hawak yan. For the things we have done. Wow! Bigyan nga po natin ng the best clap si Lord. Grabe, no? Ako nga, nalilito po ako sa for the things he has done. Nalilito ako rin lagi. Pero bata, alam na alam. Bakit po dinadala ng magulang sa church? What if nasa bahay lang, hindi naman po masama sa bahay kung maganda naman ang disiplina rin. Pero what if hindi siya lagi nasa simbahan? Ano kaya lagi niya maririnig? Alam po sabi ni Lord, direct to my heart, yung mga ganyang bata, they are one of the greatest leader in our future. Next generation, sila po yung mga greater leader na gagamitin nila. Hindi pala yung lola na. Ano tawag sa'yo ni Denden? Nanay? Mami? So, po tayo magsawa na dali ng mga bata sa Diyos. Or kahit hindi mo ka mag-anak, basta po ipakilala mo sila. So, okay ka pa? Yan na, lumalabas na yung pawis. Tagumpay na. So, okay. Tapusin na po natin. Sabi rito, yun daw common clay jars, may dadala-dalang glorious treasure. May lamang kaya itong glorious treasure? Normal lang naman ito, no? May nakalagay ba dyan? Papel! Sige nga daw, ibaba mo dito yung jars. Yan, nakakapahinga na. Kuhain mo yung nasa loob. Ano ba yung glorious treasure dyan? Within, yan. Kasi nga daw, common glade tayo, pero pag si Lord nasa atin, meron kang glorious, immeasurable power. Ano ba naman yan, kuya? Panlaba! Ay, uy, grabe. Totoo ba yan? Totoo. Congratulations po kaya. Sa'yo po yan. Yan, okay na po. Balik. Kukuhain ulit yung jar. Sa'yo na po ito. Huwag po, magalit si nanay. Buti hindi natin nabasag. So, nag-get niyo po yung verse na to. Ang ganda po, picturean niyo po, i-notes niyo po, tapos gawing meditation niyo. So, gawin nating vessel tayo ng glory ng Lord. Dapat dala-dala mo yung glory ni Lord araw-araw para may mabibigyan ka. May mabubuhusan po tayo. So, punta na po tayo sa ating pinakang key text in John chapter 2, verse 1 to 11. Our topic this morning is all about fill the jars. So, yung fill the jars, yung jar daw, pupunuan tayo ng Lord. Fill the jars. So, napakalaga po nito, no, na pag-uusapan natin sapagkat meron po itong napakalagang mensahe sa buhay po ng bawat isa. Ang sabi po ng verse 1 ng ating pong binabasa in John chapter 2, verse 1, ESV version po ang aking binabasa.
English Standard Version. Sabi po ng verse 1, on the third day, there was a wedding at Cana in Galilee. And the mother of Jesus was there. Nabubusog ako Kumain kasi ako Excuse po So, ikatlong araw, meron daw kasal sa Cana in Galilee. So, naandun daw yung mother of Jesus. The mother of Jesus was there. Verse 2, Jesus also was invited to the wedding with his disciples. Sino daw po yung nasa wedding? Si Mary, si Jesus, with the disciples. Pansin niyo po ang mga disciples si Jesus, laging kasama. Bakit po? Nagmo-model si Jesus. Sinasama niya para makita niya makita nila yung ginagawa ni Jesus, sapagkat time will come, iiwanan din sila ni Jesus. Meron silang malaking gagampanan. So, lahat sa kanila ay pagtuturo. Bakit po wedding? Yan, why wedding? Kasi po ang wedding, in scripture po, wedding's not just a social event. Sa panahon po natin, di ba, yung mga nakikita natin mga naggaganda, mga SDE, same day edit videos, ang gaganda ng kasal, no? Pero hindi po yun yung wedding. Kala natin, kasal yan, kasi bongga yung reception. Pero ilang buwan lang, no? May problema, naghiwalay pa. Mahirap, no? Sa mga ano po ito, yung binabanggit ko po, sa mga celebrities, nakikita natin. Pero sad to say, yun po yung nagiging mindset ng iba. Sabi kasi rito, in scripture, wedding is not just social event, but they are symbolic moment. Tatlo daw po yung symbolic moment na to. Una, yung covenant. Wala po rito, no? Union of God and the joy. Tatlo po yung symbolic moment ng wedding. Covenant, union, and joy. In Isaiah 54 verse 5, pinapatungkulan po dyan yung God and the Israel. Covenant po ba? Nakipag-covenant po ba si Lord? Yes. Sa Israel? Grabe yung covenant niya, no? Hanggang umabot sa propeta yung kanyang covenant at umabot lalo sa fulfillment ni Jesus. So, God and the Israel. Isaiah 54 verse 5. In Ephesians chapter 5 verse 25 to 27, pinapatungkulan naman po dyan, it's about Christ and the church. So, si Jesus at ang church. Malinaw na po sa atin na ang church, hindi po ito. Kung sino po ang nandito. Sabi mo nga po sa tabi mo, you are the church. Tatandaan niyo po yan Ikaw po ang simbahan. Kaya kung nasaan ka, dala-dala mo ang glorious presence ni Lord. Grabe, no? Ikaw daw ay jar. Gusto pa pong hawakan ni Kuya? Okay. Gusto ko ipakita Wag na. So, tatlo po yun, malinaw po And then last thing, in Revelation chapter 19, verse 7 to 9, hindi ko na po binabasa yung pinakang text para po mas bumilis tayo. Pero isulat po natin. Revelation chapter 19, verse 7 to 9. Final celebration of our salvation. Spiritual speaking, alam niyo po ba, time will come, tayo po ay kakasal kay Lord. We are the bride of Jesus. Si Jesus yung groom ba tawag doon? Tapos tayo po yung church na sinasabi. Yung kanyang bride. Grabe, no? Ibig sabihin nun, makikipagkaisa ka na kay Lord. Naando na tayo sa kanyang trono. Sino pa excited doon? Excited po tayo na time will come, makakasama natin si Lord. Huwag ka pong matakot na uuwi tayo kay Lord. Lahat talaga tayo uuwi kay Lord. Amen? Masaya dapat tayo na meron tayong grand reunion sa kaharian ni Lord. Nandun na po yung mga mahal natin sa buhay. Nasaksihan ko po yung asawa ni Nanay Tina, nakasama ko po rin na mahababang panahon din, na kay Lord na siya. Yes. Yung time will come, tama po, makakasama rin niya po si tatay. At lahat po tayo may grand reunion doon. Sinfong, Lord, nakakiliti naman yung pangako mo. Bakit? Pinangako na po ni Lord. At sinabi ni Lord, we are alien in this world. Ibig sabihin ng alien, stranger. Hindi tayo taga rito.
tayo po ay dadaan lang, pero sa langit talaga tayo nakatira. We are the citizen of the kingdom. Sabi mo sa katabi mo, taga-karyaan tayo. So, napakaganda. Kaya po, ang ating motivation na lang po dito, mamuhay tayo na merong glory ni Lord. Ako po yung lagi kong mindset eh. Saan kaya nila ako maalala? Magandang mindset, no? Para everyday, gagawa ka ng mabubuting bagay. Gagawa ka ng mga meaningful moments. Mabubuting gawa. Good works. Kasi nga po, gusto mo maalala ka sa maganda. Maalala ka na merong Diyos sa buhay nitong taong to. Sino po may nagigets? Amen po. So this wedding, spiritually speaking, is all about covenant relationship, joy and salvation, and union between God and His people. This wedding scenario is a foreshadowing what's going to happen to us. Yun po yung aking binanggit. Binabanggit na po, yung kasal daw ay isang foreshadowing. Pag sabi foreshadowing, ito ay na pinapakita in advance. Ako po gandang-ganda po ako sa movie ng Avengers. Hindi po masamang manood ng movie kahit Kristiyano ka. Huwag lang babad ng sobra yan. So, ang ganda ng Avengers, yung kwento, no? Hindi mo siya magigets hanggat di mo pinapanood yung iba-iba niyang movie bago yon. Series kasi yun, no? Ma-appreciate mo yung dulo pagka pinanood mo yung una. Yes. Kasi sa una, pinapakita rin yung tinatawag na foreshadowing. Kaya pala naging magkasama to sa dulo. Kasi yung una pa lang, may connection na sila. Pero nawala yung pagkahanga ko ron sa Marvel Studio na yan. Yung nabasa ko yung Bible. Ay, Bible pala original. Hindi pala itong mga to. Kala ko nakakabilib, hindi pala. Bible pala nagpauso ng foreshadowing. Na Old Testament. Ito, magandang mindset ito. At doctrine po ito. Old Testament is the mirror of New Testament. Malinaw ba? Yung nangyayari sa Old Testament is a foreshadowing for the New Testament. Kaya, hindi totoo na si Jesus dumating lang ng New Testament. Sa Old pa lang, binabanggit na si Jesus. Pinagsasabi na merong darating Savior. Tama? Nabasa niyo po? Dinideclare na kay Isaiah pa lang. Sa Genesis pa lang. Binabanggit na po si Jesus. Foreshadowing. Tandaan niyo po yung word na yan. So, napakalaga po na meron tayong pagkaunawa po sa bagay na. Jesus, our Lord, is our groom, and we are the bride of our Lord. Verse 3, when the wine ran out, yun daw, kasal, kasi sa kasal na yan, alam niyo po ba, ang kasal ng unang panahon, sa kanilang tradition, hindi po yan yung 2 hours wedding. Ilan ba ang sagad niya yun? 4 hours, 5 hours. Alam niyo po ba, nung panahon nila, hindi po ganung araw lang ang kasal. Tumatagal po yan, ang sabi po sa akin na research, hanggang 7 days. Pero meron pang iba, buwan. Grabe, no? Hindi ko na po alam kung ano yun. Pero, hindi po siya isang araw. Hindi 2 araw. Mostly daw, hanggang 7 days. Ganun ang wedding. At sa wedding, hindi mawawala yung panahon nila, yung tradition nila, na merong wine. Yung sa kanila po, yun yung term nila ng alak. Yun yung alak sa kanila. Pero yung terminology ng alak, hindi po yun yung nakakalasing na alak. Hindi yun yung, kasi nabago sa atin yung meaning ng alak, no? Yes. Hindi ko na po pa-explain masyado yon. Pero yung panahon nila, yun yung kanilang part of celebration. And yung panahon din nila, umiinom ka para lumakas sa loob mo. Di ba? Sabi daw sa panliligaw, iinom ka para masabi mo yung nais mo sabihin. Ganun sa kanila. Pero ito, nung time nila, bukod sa kasal, dapat laging merong wine. Part po siya ng celebration. But this is the problem. In verse 3, when the wine ran out, the mother of Jesus said to him, they have no wine. Wala na tayong wine. Imagine mo, guest lang sila, pero nakita nila yung kakulangan ng wedding.
wala na tayong wine. So, sabi niya po ito kay Jesus, culturally, sa kanila po, it is big deal. Big deal na sa kanila itong mauubusan ka ng wine, malaki pong problema sa kanila. Bakit po kaya? Kasi po, ang maubos ng wine sa isang kasalan is a shameful, nakakayang senaryo po yan. So, sabi dyan, pinapakita rin po dyan yung poor preparation. Kung nga naman, no, alam mo naman yung darating yung ilang araw na wedding, pero yung anticipation mo, mababa yung preparation. Sabi po rito, dishonoring the guest. Eh, yung mga guest naghahanap. Tama? Maybe sa ating panahon, hindi man yung wine, di ba yung mga food? Tama po. Wala bang panulak dyan? Wala bang pambara dyan? Wala bang may kulay na tubig? Di ba? So, by the grace of God naman po, sa lahat ng naging event natin, hindi pa tayo kinapos. Yes! Lagi may Sharon. Ako rin po, nasa Sharon naman po ako ng mabubuti nating food distributor. So, thank God, no? Kasi totoo yun, no? Pag kinapos ka, parang medyo nakakaya. Especially the guests. At ang magandang kultura po natin, pag may event tayo, no, pinapauna natin sila. Yes. Ang hirap naman, no, tayo muna kumain, tapos sila pala wala pa, no? So, salamat po sa inyo. Same spirit na po tayo. Praise be to God. Palakpakan niya po natin si Lord. Kasi yun yung aking pangamba minsan pag may event eh. Baka nagkakainan na sila, yung guest wala pa. So, sa kanila po, shameful po yan, nakakayang part. So, sabi rito, yan, social embarrassing to the host. Siyempre, dun sa MC, sa panahon natin yung MC, no? Nakakaya rin. Sasabihin niya, wala na po tayong supply. Nakakaya. Imbis na i-entertain mo ng maigi mga tao, kung walang kayo dyan, huwag kayong mahiya. Pero nakakaya rin sa part nung, sabi rito, yun daw nagsasalita. Yung host mismo. So, it is about to collapse the event. Mapapaya yung event. Wala yung glory ng event. Kaya si Mary, ganun po siya ka seryoso nung inopen niya ito kay Jesus. So, spiritual speaking, sa buhay natin, kagaya po ng ating sinabing wedding, is all about tayo po at si Lord. Okay? Imagine mo, no? Ordinary scenario, pero meron siyang foreshadowing. The double, ano po itong tinuturo ni Lord sa atin, no? Kwento siya, pangyayari siya, pero may pinapatungkulan. Yes. Nagigets ko, nasusundan niyo po? Yes. Hindi aksidente na wedding yung settings, yung lugar. Isa palang example, sabi kasi ng Bible, it is the first miracle of Jesus. Pero actually, hindi po. Napakarami niya nang ginawa dyan ng milagro. Nagpagaling na siya, ang dami niya na pong ginawa. Pero bakit dineclare that this is the first miracle of Jesus? Turning water into wine. Kinanta natin kanina. Diba? Water you turn into wine. So, bakit kaya ito yung first miracle ni Lord? Kasi nga po, bago palalangin ng mundo, foreshadowing. Nakaset na po na tayong mga anak ni Lord, that we are the church, ay kakasal kay Lord. Nauna pa yung wedding bago po itong mga nangyayari sa atin. Nagets niyo po? Yeah. And then dito po sa part na to, bakit sila naubusan? Ano po yung spiritual meaning nito sa ating buhay? This humanity's condition. It's all about humanity's condition. Tama? Yung mga tao, yung mga guests, naubusan sila. Tayo po, pag wala tayo kay Lord, laging may kulang. Totoo po ba yan? Yes. Yung meron ka naman, pero parang kulang pa rin. Ako nakikita ko po yung, gano'n na yung mga empleyado, malaki na may sinahod, parang umiiling-iling pa siya sa gilid. Okay ka lang? Kulang. May biro niya ng mga workers, sabi, tara na, pumunta na tayo sa tindahan. Ipadala na natin to sa mga misis natin sa GCash. At sabay-sabay na tayo malungkot. Uy, malulungkot kayo, dat masaya kayo eh. Makikinabang ang pamilya mo. Hindi, pastor, biro lang. Okay, kala ko malungkot kayo eh. So, ganun po kami kasaya sa trabaho. So, sabi ko sa kanila, at least, di ba, natulungan niya yung pamilya niya. Kayo yung vessel ni Lord. Tapos,
Tapos, bagamat stay in kasi karamihan sa kanila eh. Bagamat nandiyan kayo, wala kayo doon sa sisimbahan nyo sana. Pero alam niyo po ba si Lord nasa puso nyo? Tumawag ka lang sa Kanya, naririnig ka. Imagine niyo, simpleng bagay, nataniman mo sila. Yes. Mahalaga po sa mga tao na nakikilala nila si Jesus. By simple way, hindi ka nag-share ng verse, takot kasi sila sa verse, no? Maraming tao ayaw ng word ni Lord. Yes. Pero, pinakitaan mo sila ng kabutihan, you speak gospel to their lives. Yes. Makita ka pa lang nila si Jesus ka na sa kanila. Amen. Nagiget niyo po. Be a vessel of our Lord. Spiritual speaking, lacking of humanity's condition. Run out. We fall short. Sabi po ng Bible, Romans 3:23, for we have sinned and fall short for the glory of God. Totoo po yun, no? Dahil sa kakulangan natin, dahil makasalanan tayo, walang umabot sa kaluwalhatian ni Lord. Walang qualified ma-save. Kahit gumawa ka ng maraming kabutihan, hindi ka maliligtas. That's why Jesus, kinoconvince ni Mary na tugunan mo yung pangangailangan nito mga to. Pansinin nyo, ang galing, no? Senaryo siya, pero foreshadowing of the near future ng pagliligtas ni Lord. Punuan mo yung pangangailangan ng humanity. Napunuan po ba ni Jesus sa buhay natin? Yes. Nung namatay si Jesus sa cross, physically, tagumpay. Yes. Yung salvation is now available. Amen. Tatanggapin mo na lang. Ganun kabuti si Lord. Palakpan nga po natin ang ating pong Panginoon. Hindi mo na kailangan mahirapan. Hindi mo na kailangan bayaran. Thanks be to God. Tawag po sa ginawa ni Jesus, divine intervention. But we need human participation. Kaya nga, gagawa ka ng good works para maging evident that you receive salvation of Jesus. Malinaw po gagawa ka ng mabuti, hindi para maligtas. Wala ka pong ginawa para maligtas ka. Tinanggap mo lang si Lord. Pero gagawa tayo ng mabuti to become evident ng ating pong Panginoon. Buhay na patotoo ng ating pong Panginoon. Verse 4, and Jesus said to her, Woman, why does this have to do with me? My hour has not yet come. Sa Tagalog, sinabi ni Jesus, babae. Ano po sa Tagalog? Bakit mo ito ginagawa sa akin? Ang oras ko ay hindi pa dumating. Pag binasa mo ito nang hindi mo alam yung context, parang ano naman si Lord dito? Harsh naman, no? Ang harsh mo naman, Lord. Bakit naman women, nanay mo yan? Di ba? Bakit kaya tawag niya rito, women? So, sa panahon nila, pag tinawag ka women, hindi lang basta-basta yung dahil ikaw ay babae lang. Maaaring tinatawag ni Jesus, itong babae to, bagamat nanay niya siya by the flesh. Pero po, meron pong specific si Lord na binabanggit sa kanya. Sabi kasi niya rito, women, what does this have to do with me? Bakit ito nangyayari? Ang oras ko ay hindi pa dumarating. So, si Jesus, napakalaga sa kanya ng oras. Tama? Si Jesus, meron lang siyang 33 years to live. Mahalaga sa kanya itong 33 years na to para i-maximize. Kailangan niyang i-fulfill sa loob ng 33 years. Kaya, mahalaga sa kanya yung time to time. Sabi niya, hindi ko pa oras. Hindi ko pa panahon. Mahalaga sa kanya yung timing. Sa buhay Kristiyano, mahalaga rin po yung timing sa buhay natin. Especially the timing of God to our lives. Pag hindi pa sinasabi ni Lord, okay lang. Pag hindi ka pa sinasagot sa prayer mo, okay lang din, Lord. Kasi bakit? Inaayos pa ni Lord. Si Jesus, napasabak. Women, Jesus, di ba? Pumunta siya kay Jesus, wala na tayong wine. Napasubo si Lord. Ulitin ko po, si Lord is intentional God. Hindi rin aksidente na nandun siya. Alam niya yung mangyayari. Bagamat ganun yung senaryo, alam niya po ang mangyayari. So, sabi po rito, He is pointing for something bigger.
His hour means yung oras po na tinutukoy, yan po yung mahalagang oras niya. Tama? Yung oras ko hindi pa dumating. Ilang beses niya po binanggit yan. Ano po yung mahalagang oras ni Jesus, yung nabuhay po siya? Yung kanya pong crucifixion. Alam niya kung kailan siya mamamatay. Alam niya kung kailan siya ihuhuli ni Papako. Alam niya yung oras niya. Kaya kung kailangan umiwas, iiwas siya. Hindi pa niya panahon. Ano pa po yung mga kanyang oras dito sa mundong to? His suffering and His glorification. Kaya po bawat decision ni Jesus napakahalaga. So tayo bilang anak ni Lord, ganun din po kahalaga yung ating mga decisions in life. Na hindi natin alam, sa bawat decision natin, it affects our spirituality. It affects our future. Ganun po kaselan yung decision making natin. And maaaring hindi ka man mabubuhay ng 33, maybe mag-i-exceed ka ron, lalampas ka ng 33, pero may dulo ka pa rin. May ending pa rin ang buhay natin, tama? Anong gagawin mo sa buhay na ibinigay sa ni Lord? How you will maximize your life. Amen? Ako po, ganun po yung aking prayer. Lord, sa 60 years old ko, ano na kaya yung nagawa ko sa'yo? Kaya sabi ko, hanggat maaga, todo lang ng todo. Sabi mo, todo lang tayo. Todo lang ng todo. Ang sarap mag-preach, no? Malamig ang panahon. Yes. Hindi pa bumubula. Ayan. So, bakit po natin kailangan yung mga tamang desisyon? Kasi po, it is for God's greater glory. Verse 5, His mother said to the servant, do whatever he tells you. In-involve na yung disciples. Sabi rito, do whatever he tells you. Gawin niyo yung sasabihin ni Jesus. O ano man banggitin niya, sundin niyo lang. Verse 6, now, there were 6 stone water jars for the Jewish rites of purification, each holding 20 or 30 gallons. Gaano po kabigat yun? Yung 20 to 30 gallons. Ang bigat, no? Ibig sabihin, kung ganun karami, 20 to 30 gallons, gaanong kalaki yung jar na yan? Pastor, ano na yun? Drum na yun eh. Tama, nung unang panahon may ganun pong mga jar talaga. In fact, siguro sa kanila hanggang ngayon, traditionally meron. At ang laman daw na yon, it signifies for their purification. So, yun daw, hindi ko alam kung pinangpapaligo o pinanglulublob. Yan, kinulang sa Richard si Pastor. Pero it is part of purification. Paglilinis sa kanila. So, 6 empty jars, 6 water jars, the Jewish rites of purification, holding 20 to 30 gallons. Na-imagine nyo, 6 na malalaki. Tapos puno daw ng mga tubig. Malinaw po yung binanggit ng Bible, no? Ano sabi? Tubig. Anong problema nila? Wine. Paano mangyayari yung tubig magiging wine? Sa mga may alam po dito, paano gumawa ng wine? Gaano katagal gumawa ng wine? Matagal? Taon? Years po. Tapos may sinasabi pa sila, ayon sa research, ina-stack pa ng napakatagal. Habang tumatagal, lalong sumasarap. Ganun daw ang wine. The more na nai-stack. So, paano mangyayari? In a single moment, itong tubig na to magiging alak. Magiging wine. Sabi, no? Water turned into wine. Paano mangyayari? Verse 7. Jesus said to the servant, fill the jars with water. Malinaw, no? 6 na jar, walang laman. Kasi sabi ng verse 7, lagyan nyo ng tubig. Fill the jars with water. And they filled them. Ang tagal mapuno, no? Fill them up to the brim. Verse 8. And he said to them, now, draw some out and take it to the master of the feast. So they took it. Yung disciples, napakalaga ng kanilang papel. Inutusan sila ni Jesus. Sabi ni Mary, ano may utos sa inyo ni Jesus, gawin nyo lang. Sundin nyo lang.
At ang maganda sa mga disciples ito, wala silang patampik-tampik. Maaaring itong disciples ito, because they are also invited, alam nila yung kakulangan ng event. Alak ang problema. Wine ang problema. Tapos binuutusan ka, tubig. Tama? Ang gulo mo, Lord, pwedeng ganun ang isipin nila. Pwedeng habang ginagawa nila, nagbubulungan sila. Pero walang binanggit ng Bible, tama? When the Bible is silent, we are silent. Kung ano lang sinabi ng Bible, when the Bible speak, we will speak. Malinaw po? Kaya kung walang binanggit doon, wala talaga. Ibig sabihin itong 12 disciple of Jesus, itong 12 disciples, full obedience. Sino dito minsan pag may pinapagawa sa atin po si Lord, or minsan hindi man si Lord, yung man of God, ay nagkakaroon kami ng question mark, di ba? Kailangan ba talagang gawin yun? Kailangan ba natin gawin ito? Pero itong disciple of Jesus, complete obedience. Sabay-sabay nga po natin banggitin, complete obedience. Ano po ba ang milagro ni Lord? Mabilis lang po yan. Basta merong complete obedience. Maybe, sa pagsunod natin kay Lord, ang iutos ni Lord sa'yo, parang awkward. Tama po? Unahin mo lang ako, anak. Ako nang bahala dyan. Paano mangyayari yun, Lord? Unahin niya kita. Hindi ko mapapokusan yun. Gets niyo po? Si Lord, iba po ang kanyang prinsipyo. Unahin mo lang si Lord, Matthew 6:33, seek first His kingdom and His righteousness, all these things shall be added unto us. Idadagdag na lang ni Lord. Problemahin mo yung hindi mo problema, uunahin ni Lord yung problema mo. Grabe, no? Yung problema ng kasal, invited lang naman sila, baka nakaganto pa po yung mga yan, nakatoksido pa yung mga yan, nag-iigib. Imagine yung scenario, pinapapuno sa kanila. Wala pa po sigurong host that time, no? Maaaring salok yan, no? Siguro kanya-kanyang taas na ng ano. Ganun po katindi yung obedience ito mga to. Maaaring that time, hindi pa sila fully convinced na si Jesus ay talagang Diyos. Pero paano ka magtitiwala? Pero sabi rito, sumunod lamang po sila. Fill the jars with water and they filled up. Ano po ba? Kumuha sila at ibinigay dun sa master of the wedding. Hindi ko alam kung MC yun o baka siya yung nagpapa-event. Pero sabi, bigyan mo sila. Kung ikaw yung sumalok ng tubig, kasi ikaw yung nautusang magdala, alam mo anong laman nun? Tubig. Ano yung kailangan nila? Sino po ang unang mabobol jack pagkabigay mo doon sa master of the servant? Yung nagdala, no? Yari ka doon. Ano itong binigay mo sa amin? Tama? Pero ano kayang mangyayari? Kasi ang process, pagkuha doon, dadalin sa master of the servant. Alam niyo po ba, there is power in process. Kasi proseso yun, no? Pagdala ng isang bagay sa isang lugar, from one place to another. Habang ginagawa mo pala yun, merong nangyayari. Sino po ditong nakikinita mo, habang ikaw ay tuloy-tuloy ka lang kay Lord, may inaayos si Lord sa'yo. Merong piniprepare sa'yo si Lord sa future. Ako po pag tinitignan ko yung nangyayari sa buhay ko, ay Lord, ang galing, no? Ang galing mo, Lord. Marami nang nangyari po sa inyong lingkod. Ako pala, Lord, dami mo nang ginawa sa akin. At ito dati, hindi ko rin yung iba rito, hindi ko nakikita. Yung iba rito, pinapakita mo lang in dreams, in vision. Pero excited po ako dahil meron ka ng proof. Ano po yung paparating pa? Kaya po, ang aking prayer, ang aking ginagawa palagi, tuloy-tuloy lang po ang iyong lingkod. Kaya ko, gawin ko lang to. Naniniwala ko, habang ako'y sumusunod sa proseso mo, Lord, meron ka nang inaayos. Maaaring inaayos mo yung aking future life. Yes. Piniprepare mo yung aking future wife. Piniprepare mo yung aking future ministry. Tama po? Na ang ministry natin, hindi po gantong size lang talaga. Kung nakikita niyo po ang nakikita ni Pastor, hindi po ganito lamang tayo. By God's grace and by God's leading, dahil sumusunod tayo sa proseso ni Lord, may ginagawa na po si Lord. Bigyan niya po natin ng the best clap po si Lord. Kaya po magtiwala tayo sa proseso ni Lord. Magtiwala ka lang.
Gawin mo lang yung pinapasabi ni Lord. Gawin mo lang po yung ginagawa ng simbahan. Sunod lang tayo sa mga goal ng simbahan. Sunod lang po tayo sa mga gawain ng simbahan. Saka makakatulong. While you obey, kagaya po ng disciple na to, may ginagawa sila. Habang dinadala yung tubig papunta ron sa Master of the Feast, ano pong nangyari? Verse 9. Okay. Tama po ba? Verse 9 tayo? Yes po. When the master of the feast tasted, ito na, magkakaalaman na. The water now become wine. Sabi, no? Yung tubig naging wine. Milagro po ba yun? Yes. The water now become wine. And did not know where it came from. Saan galing to? Yung master of the feast, alam niya rin yung problema. At hindi madali mag-produce ng ganong kabilis. Tama po? Nakita niyo po yung milagro ni Lord? And did not know where it came from. Through the servants who had drawn the water knew. The master of the feast called the bridegroom. Tinawag. Nandun yung mga tao, nandun yung bride, pero yung groom, tinawag. Tama? Alam po ba sa ating pagsunod kay Lord, yung tubig, kayang gawing wine ni Lord. Yung pong parang ganito po yan. Yung mga impossible, while you obey the Lord, nagiging possible. Sino po ditong naandong ka na sa iyong dating pinagpipray pa lang? Yung nangangarap ka dati, pangarap ko to, ngayon nandong ka na. Tama? Pangarap ko dati, makabili lang kami ng sariling bahay. Tama? Impossible po ba yun? Tubig po ba yun? Yes. Tubig yun, di ba? Pero ngayon, wine na siya. Ngayon po ay natitikman mo na. Sino po ditong natitikman mo na yung fruit of your labor kay Lord? Amen. Alam niyo po ba yung pagsunod natin kay Lord, meron niyang fruit of our labor. Excited po ba kayo ron? Amen. Yung pagsunod natin kay Lord, yung mga imposible, ginagawa na ni Lord na posible. Amen. Habang nakaupo ka dyan, may posible ka po sa buhay. Tama po? May imposible ka sa buhay na Yes. ginagawa na ni Lord posible. Amen. And by the grace of God, mangyayari po yan. Amen. Declare mo na po sa buhay mo yung mga imposibleng gumaling, imposibleng mangyari, kay Lord mangyayari. Amen. Bigyan po natin ng the best clap po ang ating pong Panginoon. Ganyan po katindi si Lord. Makakilala mo pa siya lalo sa iyong buhay. Yes. Verse 10, and said to him, everyone serves the good wine first. Hindi lang basta wine yung sinerve, good wine. Hindi lang basta tinupad ni Lord yung pangako ni Lord sa'yo, the best pa yung ginawa niya. Amen. Nag-pray ka lang kay Lord ng, Lord, may matirahan lang kaming bahay. Basta may bubong na maayos. Hiningi mo kay Lord, first floor ang binigay sa'yo ni Lord. Third floor. Grabe ka naman magbigay, Lord. Second floor lang, okay na eh. Ginawa mo pa ang third. Yung hiningi mo kay Lord na kotse, Lord. Simpleng kotse lang hiningi ko sa'yo. Yung makakasakay ng pamilya ko. Ibinigay sa'yo ni Lord. Bumubukas yung bubong. Grabe. Hindi naman, pastor, sports car na yun eh. Nagets nyo pa yung ibig natin sabihin? Yung pinagpe-pray mo, more than what you expect, yung ibibigay ni Lord. Amen. Bakit? Good wine. Good taste. Ang mahirap po nung magkakaroon ka ng experience sa buhay, sa future, mapakala ang buhay mo. Ang hirap nun, no? Lord, ang pait naman ng kalalagayan ko ngayon. Okay lang yan, kung nandiyan ka ngayon. Pero sino po dito patatamisin ni Lord yan? Amen. Pagagandahin ni Lord yan. Bakit? Hindi aksidente kung naririnig mo to. Amen.
We're talking about our life testimony. Maring mapait ngayon yan, pero gagawing masarap ni Lord yan. Amen. Maganda sa mata, maganda sa pakiramdam, maganda po sa buhay. Verse 10 pa rin po tayo. And said to him, everyone serves the good wine first, and when people have drunk freely, then the poor wine. But you have kept the good wine until now. Maring yun, naubos, pero tayo daw pong bilang mga anak ni Lord, meron pa rin tayong good wine na nasa iyo. This is the Lord Jesus Christ. Yung gumawa nun, nasa sa atin. Amen. Kasama natin ngayon. Sinasamba natin. Kung ma-please mo si Lord, hindi ba niya i-grant yung ating mga prayers? Hindi po ba niya ibibigay yung ating mga dinedesire? Verse 11, this is the first of his sign Jesus did at Cana in Galilee. Cana in Galilee. And manifested his glory, and his disciple believed in him. Sumunod lang sila, maaaring di pala sila convinced. Kasi sabi ng verse 10, ng verse 11, doon daw sila naniwala. Sunod lang ng sunod kay Lord, hanggang ikaw mismo ma-convince. Totoo nga yung sinasabi ni Pastor. Kala ko, binabola lang kami ni Pastor. Nangyayari na ngayon sa buhay ko. Ako po ay produkto lamang ng pag-amen ko po. Yung kaka-amen ko, sabi ko sa nila Bishop, yung ating binibless na bahay, malam mo, ikaw meron ka na yan, time will come. Ako lang sa isang tabi, amen. Amen po. Magkakaroon nga ng bahay, negosyo, business, pamilya. Amen lang po. Pangako ni Lord yun, no? Hindi mo kailangang sobrang pagpukusan yun. Unahin mo lang si Lord. Magsipag ka lang. Kasama po yan, ha? Pagtitiwala kay Lord, pagsusumigap sa buhay, at ang sabi rito, time will come, you will believe na totoo ang mga bagay na ito. Totoo nga ang pangako mo, Lord. Yung bang pag naandun ka na sa pangako ni Lord sa'yo, yung mga dating sinasana all mo lang, mapapakapsyon ka na lang na Lord, matamis nga ang ubas. Masarap nga. Bakit? Nangyari sa akin. Huwag ka pong papayag na ikaw ay humahanga lang sa milagro ni Lord. Iba po pag ikaw mismo ang makaranas nito. Amen? Hindi ka lang papalakpak sa himala, ikaw mismo ang makakaranas ng himala. Bigyan po natin ng the best. Clap po si Lord. At inanyayahan ko po kayo tumayo sa presensya po ng ating Panginoong Jesus. And in our conclusion, Jesus, just as Jesus transformed the ordinary water into extraordinary wine, He can transform your life also today. Naniniwala po ba kayo, Ron? Amen. Yung po ay wine lang, pero tayo buhay. Kung yan ay binago niya in an instant and in a miraculous way, pero what if yung buhay mo pa? Amen. What if yung buhay mo pa, na alam na maraming tao, meron kang bad testimony. Meron kang pangit na nakaraan. What if time will come, makikita nila na itong dating parang wine na mapakla ngayon, napakasarap. Yung buhay na parang hindi ka igay-igay, hindi pleasing, ngayon po, pag nakikita ka nila, they saw Jesus in you. They see Jesus. Nakikita po nila ang buhay mo po ay maliwanag. He can transform your life today. He can transform ordinary relationship into an extraordinary testimony. Akin pong babalikan yung unang verse po na binanggit natin. Actually, second verse po yan. Ito pong First Corinthians. Yeah. 2 Corinthians. Verse 4. Chapter 4, verse 7. We are like common traders. Tayo po ay common. Pero sabi rito, that carry the glorious treasure.
Lagi po tatandaan na si Lord po ay nasa sa atin. Dala-dala po natin ang presensya ni Lord. Dala-dala po natin ang glory ni Lord. Jesus is in our hearts that needs to manifest in our lives. Yes. So that the immeasurable power will be seen as God's, not ours. That's why anuman pong glory na mararanasan natin, anuman pong papuri ng mga tao, si Jesus po yun sa buhay natin. Amen. Ano pong banggitin nilang magaganda sa'yo? It is the Lord Jesus Christ who put glory to you. Amen. Tayo po'y ordinaryong sisidlan. Pero dahil umapaw at hindi po natatapos yung pag-apaw ng Yes. kaluwalhatian ni Lord. Kaya po nagiging channel of blessing tayo. Amen. And every time we pour out the blessing of God to others, alam niyo po, nagpo-flow po yung anointing ni Lord. Yes. It is the anointing. Yung impact mo sa tao, sa mga nakakasama mo ay hindi nagiging kagaya ng dati. Yes, Lord. Kumbaga po, pag sila'y problemado, ikaw po yung naaalala nila. Amen. Dahil alam nila, meron kang presensya ni Lord. Amen. Parang hindi ka pastor, pero na may message ka ng iyong mga circle of friends, Yes. your families, your relatives. At sinasabi nila, ikaw ay malapit sa Diyos, alam namin. Pwede ba ipag-pray mo kami? Alam ko po kahit wala kayong calling na pastor, people needs you Amen. para mailapit po natin si Jesus sa kanila. Yes. Jesus use you as a vessel. Maybe you are a common jar, pero we are carrier of glorious riches of our Lord. Amen. The glorious treasure of our Lord is in you right now. That's why our church is Christ in you. Jesus Christ is in you. Yes, Lord. And we are about to carry the hope of glory. Amen. Yung glory ni Lord, yung hope sa atin makita ng mga tao. Yes, Lord. Because we are the vessel of our Lord. Magbibigay tayo ng pag-asa sa mga tao. Amen. We are a part of somebody else's story. Amen. Yung tao, gaganda ang kanyang destination dahil ikaw po yung magtuturo sa kanya, gagamitin ka ni Lord Yes. para i-redirect mo sila papunta sa salvation ni Lord. Gagamitin ka po ni Lord. Kung ikaw po ay estudyante, gagamitin ka ni Lord sa campus na yan. Amen. To lead people to Christ. Yes. To lead people to do the will of God. Kung ikaw po ay empleyado, gagamitin ka ni Lord sa lugar mo na yan, sa workplace mo na yan, para po ipakilala sa Lord. You are the vessel of your workplace. Kapag nakita ka nila, punong-puno sila ng pag-asa, dahil alam nila yung presensya ni Lord, dumadaloy sa'yo. Nagliliwanag ka sa paningin nila. You are the source of hope. Instrumento ka ni Lord ng pag-asa. Kailangan po natin, church, daanan ang proseso ni Lord. The process of sanctification, yung pagpapabanal. Hindi po tayo magiging banal overnight. It is a process. Yes. Kaya po tayo may proseso, kailangan natin daanan yung mga process ng simbahan sapagkat kailangan mo magliwanag sa maraming tao. Kailangan mo magliwanag sa iyong pamilya. Amen. At kapag hindi ka nagliwanag, hindi ka magagamit ni Lord. Yes. At isang nakakalungkot sa buhay Kristiyano, lumipas ang iyong buhay Kristiyano na hindi ka malang napakinabangan ni Lord. Hindi ka malang nagbigay ng glory sa Lord. Yun po yung ayaw nating maranasan. That's why I have a desire this morning na Lord, pwede bang gamitin mo ako? Amen. Kung saan mo ako pwedeng gamitin, Lord, sige po, gamitin mo ako, Lord. Yes, Lord. Convict me, Lord. Kung saan ang makakatulong, Lord, make my life a blessing. Amen. Make my life a channel, a source of hope Yes. to everyone. Yes, Lord. Yung akin pong pag-share sa Facebook, every time people see my post, Lord, nabubuhayin sila ng pag-asa. Amen. Na nasasalamin nila si Jesus sa aking mga pagpupost. Amen. Every time na ako po'y naglalakad, nakikita nila si Jesus sa buhay ko. Every time I speak, Lord,
Yes, Lord. Nakikita nila yung lumalabas sa bibig ko pagpapala. Amen. Lumalabas sa bibig ko para ng palataya. Yes, Lord. Thank you, Lord. Now, church, this morning, have a meditation. The Lord, kami po ay common jars. Yes, Empty, Lord. Maring nasa amin ka na po ngayon, pero maring wala po kami sa right spot. Kami po ay aamin, Lord, hindi po kami puno ngayon. yes, Lord. Hindi po kami nag-uumapaw sa anointing mo sa pagpapala. Maring pumunta kami rito, bawas yung anointing namin, Lord. Dahil may nagawa po kami kasalanan. Maring pumunta kami rito, Lord. Bawas yung jar namin, hindi po puno. Hindi po kita yung glory mo, Lord. Dahil bawas, Lord. Tago, Lord. Konti na lang, Lord. Natapon pa, Lord. We empty our vessels this morning. Yes, Lord. We pour out again to you sa harapan mo. Lord, ito lang po yung natira sa akin. Yes, Lord. Maring kapatak na lang yan, Lord. Lord, nalulose hope na po ako. Parang gusto ko nang sumuko, Lord. Amen. Pero Lord, here's my empty jar this morning. Pinor out ko na po sa iyong harapan. Yes. Lord, can you fill me up, Lord? Amen. Pwede ba, Lord, punan mo ko, Lord? Amen. Pwede ba, Lord, lagyan mo ko, Lord? Amen. We are now in the right spot, church. Yes, Lord. This is the perfect spot. Amen. God encouraged us to pour out ano mang laman ng vessel mo. Maybe Yes, Lord. your vessel is your heart. Ano pong laman ng puso mo ngayon? Pwede bang ibigay mo kay Lord? Yes, Pwede Lord. bang pakawalan mo kay Lord? Lord, ang laman po ng vessel ko ngayon, hopeless situation. Lord, yung laman ng vessel ko, Lord, hatred, Lord. Lord, laman po ng jar ko ngayon, Lord, negativity, Lord. Kawalan ng pag-asa, wala akong nakikita sa future ko maganda, Lord. Ang pangit ng future ko, Lord. Ito po yung laman ng jar ko ngayon, Lord. Kaya pala hindi mo malagyan, punong-puno ng kalungkutan, punong-puno ng kawalan, Lord. Lord, I pour out this morning all, Panginoon, lahat. Yes, Lord. Tinatakta ko po sa harapan mo, Lord. Yes, Lord. Lord, empty my jar this morning. Yes, Lord. Lord, fill me up, Lord. Fill me up. Fill me up, Lord. Yes, Lord. Give me a jar that full of glorious treasure, Lord. Laman po ng punong-puno ng pag-asa, punong-puno, Lord, ng hope, Lord, punong-puno, Lord, ng anointing mo, Lord, punong-puno, Lord, ng mga good things na nakikita sa future. Ito po yung ilagay mo sa jar namin, Lord, this morning. Lord, inilalagay po namin ngayon sa altar mo ngayon that this empty jar ay wala na pong laman. Lord, we allow you this morning by the power of the Holy Spirit to pour out our jar, Lord. Yes, Lord. Our heart, our mind is our empty jar right now. Yes, We Lord. empty our minds, Lord. Sorry, Lord, kung naging mas mataas kami. Feeling namin kaya namin nang hindi kami tumutodo sa'yo, Lord. Hindi pala, Lord. We empty our minds. We empty our hearts. Amen. We empty our jar. This morning, family, let us worship God. At ito pong kantang to, let us meditate, Lord. Fill me up, Lord. Fill up our generation. Punuin niyo po yung generation namin ng magagandang bagay. Ng pag-asa, Lord. Thank you, Jesus. We worship you, Lord. Fill up our jar, Lord. Thank you, Jesus. May kisuyo na lang po sa ilaw. Let us meditate this song, family. Let's make it our prayer. Lord, fill me up, Lord. Lord, we desire to see your kingdom come. Yes, Lord. To see the glory of your Son shining bright on every side. Yes, Lord, shining to everyone. We desire. Oh, we desire.
is your eternal flame, burning brighter than the sun, brighter than the sun, giving hope, bringing hope to everyone. For my generation, for my generation, Lord, I am crying out for more. Come and fill me with your fire. Set me ablaze, set me ablaze. I want your power, more of your power. Set me ablaze. Set me ablaze. Set me ablaze. I want to know your fire again. Thank you, Jesus. Fill me up, Lord, for my generation. We cry out, Lord. All we desire is your eternal flame, burning brighter than the sun, bringing hope to everyone. Let's declare, family. For my generation, Lord, I am crying out for more. Come and fill me with your fire. Set me ablaze, set me ablaze. I want your fire, I want your fire, Lord. More of your power. Set me ablaze, set me ablaze. I want to know your fire again. Fill me up, your spirit. Pour out your spirit, Lord. More of your presence.
Spirit. Pour out your Spirit to your people. Yes, Lord. Jesus. We want to know more of you, Lord. Amen. Pour out your Spirit, Lord. Yes, Lord. Fill me up. Lord, sa amin pong communion, Lord. Habang po ito'y pinamimigay, Lord, i-meditate po namin your goodness. Thank you, Lord, for pouring out your Spirit. Overflowing, Lord. Running over. This is our desire, Lord. This is our desire, Lord. Running, overflowing blessing, Lord. Your presence, Lord. Walang mapaglagyan, Lord. This is our cry out, Lord. Jesus, haba pong ibinibigay sa atin ng saro at ang tinapay. Let us have a prayer, a silent prayer. Pwede ka pong lumapit sa Panginoon. Communion Sunday is about cleansing. Palinis po tayo. Palinis natin yung jar natin kay Lord. Baka hindi mo pa natakta kaya. Baka nung nilalagyan ni Lord, may dumi pa. Lord, i-pour out niyo po yung blessing mo hanggang lumabas yung dumi ng buhay namin. Mabuhay kami, Lord, ng may malinis na puso. Malinis na buhay. Jesus, thank you, Lord. This is for our generation. This is our relationship with God. Let's meditate the goodness of our Lord. Let's meditate the power of our Lord. Let's desire church's power. Let's desire His Holy Spirit. Once the Holy Spirit is with us, magsasalita siya sa'yo. Magugulat ka sa mga kaya mong gawin na hindi mo pa kayang gawin. Because the Holy Spirit is in you. There's power in the Holy Spirit. This is our Lord Jesus Christ that know boundaries. Hallelujah. So, umagang to, family. Nais ko pong basahin sa inyo. Let's read this word. Dito po sa ating Communion Sunday. Sabi po ng unang mga taga-Korinto, chapter 11, verse 26 to the following. Sabi po rito, sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinahahayag nyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Ang sino man kumakain sa tinapay at umiinom ng kopa ng Panginoon sa paraang hindi nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Sapagkat ang sino man kumakain at umiinom ng hindi kinikilala ang kahalagahan ay nagkakasala sa katawan ng Panginoon. At ang kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Iyan ang dahilan kung bakit may hina at masasakitin ang marami sa inyo at may ilang pang nangamatay na. Kung sisiyasatin natin ang ating mga sarili, hindi na tayo hahatulan ng Panginoon. Ngunit, hinahatulan tayo ng Panginoon dahil itinutuwid niya tayo upang hindi tayo maparusahan. Kaya po sa buhay natin, family, may pagtutuwid. Hindi po para parusahan tayo, kundi dahil mahal niya po tayo. Amen. Gusto niya po tayo maging karapat dapat being our Lord Jesus Christ Yes. bride. Amen. The church is the bride of our Lord. Yes. Maging karapat dapat po tayo, maging willing po tayo sa pagtutuwid ng Panginoon. Amen. And this is the ordinance of the church. Ito pong communion na to ginagawa natin sapagkat nung gabi nang si Jesus, bago siya ipako, ulihin, tumampot siya ng tinapay. Tapos po natin ang tinapay.
at pinagpira-pira. So, ibinigay po sa mga disipulo at sinabing, ito ang aking katawan. Ito ang tinapay, simbolo ng aking katawan. Kainin nyo ito. At sa tuwing gagawin nito, gawin nito bilang pag-alaala sa akin. At pong kainin ng simbolo, ang tinapay, simbolo ng katawan ng ating Panginoon. Doon po nung gabi na yun, dumampot siya ng kopa. Taas po natin. Simbolo ng dugo ng ating Panginoong Hesus. Na sa tuwing gagawin natin ito, iinumin, umiinom po tayo. Simbolo ng dugo ng ating Panginoon. Yes. Upang ang kanya pong covenant sa bawat isa ay maging hayag. Ating pong inumin ng kopa, simbolo po ng dugo ng ating Panginoon. Let us pray. Panginoon, salamat po sa umagang. We receive your cleansing, Lord. Yes, Lord. We receive your healing, God. Amen. We receive your power, Lord, because we are united in you. Yes. We are covenanted in you, Lord. Amen. Sige po, let's worship God, family. Let's desire more of the Lord. The Holy Spirit is in you. The power of the Lord, the favor of God is in you. The healing is in you. Thank you, Lord. Hallelujah. Purify again. Your spirit. Your presence. Fill me again. Fill me again. I want to know your power again. Fill me up. Fill me up. Fill me up. Till I'm overflowing. Fill me up. Fill me up. Till I'm running over. Fill me up. Fill me up. Till I'm overflowing. Overflowing. Yes, Lord. Fill me up. Fill me up. Till I'm overflowing. Fill me up. Fill me up. Till I'm running over. Fill me up. Fill me up. Till I'm overflowing. Yes, Lord. Overflowing. Overflowing. Yes, Lord. Fill me up. Your fire. We desire your fire, Lord. More of your power. More of your power. More of your presence. Send me a place. Send me a place. I want to know your fire again. Pour out, pour out. Pour out your spirit. More of your presence. Yes, Lord, more of your power, more of your presence. Fill me again. I want to know your power again. Fill me up till I'm overflowing. Fill me up till I'm running over. Fill me up till I'm overflowing. Overflowing. For the last time. Fill me up till I'm overflowing. Fill me up till I'm running over. Fill me up till I'm overflowing. Overflowing. Jesus name. Gusto ko tawagan dito yung pong mga may pinagpiparay ka po sa iyong health. Maaaring the doctor gives you negative. But there's no negative in the Lord. It is for God's greater glory. Sa lahat po na may iniindang karamdaman,
meron ka pong sakit na alam mo si Lord na lang sa tingin mo ang kaya magpagaling, I encourage you to come forward. Let's pray to God. Harap po kayo sa kanila. Jesus. Si Tita Norlin po ang CT scan po ba tawag na sa ulo? MRI. May na-discover po na excuse po. Sige po tayo. Sige po, dito po tayo. May na-discover po na malit po, namukol. Sa brain. Kailangan daw po operahan. Pero critical po yan, no? Medyo delikado at yung chances. The same time po, the finances. Yun po yung kanyang kalalagayan. Pero si Lord, inambes na po natin nabasa, napag-aralan, na si Lord gumagalaw sa mga imposible. Hanggang gawing posible. Maybe the doctors po, sa maraming pagkakataon na walang pag-asa, malabo, imposible, delikado. Pero meron po tayong Diyos. The God who heals. The best surgeon that we have is our Lord Jesus Christ. And always remember yung mga bagay na parang nakakatakot. Yan po yung pagkakataon na ilalabas ni Lord yung pananampalataya mo sa Kanya. It's all about exercising the faith na meron tayo. Yun po yung kalalagay ng Tita Norlin. Kaya Ate Jane po, ano po yung pinagpipray niyo po? Yun po. Kidney stone. For operation na rin. Full operation din po. Kailangan din po ng operation. Okay. Tita Senya po. Ano po yung kayo Tita Senya? Marado pong puso. Maradong puso. Kailangan po ng medication. Operation po. Hindi naman po. So, kailangan po ng gamutan po. Consistent. Meron po dito, kasama natin si Nanay Larissa po. Ano po yung Cancer. Stage 4 na po siya. Stage 4. Ovarian cancer. ovarian cancer? Chemotherapy mo naman. Chemotherapy. Bago operahan. Stage 4 po. Start po ng stage 2. Ang tao na nababanggit ng may mga na stage 4. Stage 4. Pero naniniwala po kayo kay Lord. Naniniwala po kayo kay Jesus. Naniniwala po kayo lahat. Wala po imposible kay Lord. Hindi po tulog si Lord. Kilala niyo po kayo lahat. Ramdam po namin kayo. Lalo po ako, Lord. Lalo po ako po. Sa gabi po po, pinagpipray ko po kayo. I really feel the burden. Nakakapanghina naman talaga. But always remember, there's Jesus. There's power in the name of our Lord. There's power in the blood of our Lord. Ang tanong lang ni Lord, gusto niyo bang gumaling? Ang tanong ni Lord, ano yung gusto mong gawin ko sa'yo, anak? Tinatanong ka ni Lord, sa lahat po sa atin dito, ano yung gusto mong pagalingin sa'yo ni Lord? Maaaring wala kang ganong kabigat na kalalagayan ngayon. Baka may kasalanan ka na mabigat. Gusto mo bang alisin ni Lord? Strongholds. This is an opportunity para tanggalin ni Lord. The Bible said, ang pinagkakaisahan natin, ang tinatalian sa lupa, tatalian ni Lord sa langit. That's why we unite as one.
this place for our Lord. We unite for healing. Lord Jesus, saksi ka po sa nakikita mo ngayon. Stage 4. Kailangan ng opera. Bukol sa utak. Problema sa... Pero meron kaming Diyos na malaki. Meron kaming Diyos na minsan na nagbuka ng dagat. Meron kaming Diyos na minsan na nagpabagsak ng malaking pader. Meron kaming Diyos na kumonquer ng kamatayan. And we are proud that we have Jesus Christ in our lives, in our hearts. At ito pong Diyos ni Abraham na to ay siyang Diyos din namin ngayon. Ang Diyos na bumangon after 3 days, He is the God who proclaim right now. Diyos na pinaniniwalaan namin. And His name is Jesus Christ, Lord. Jesus, cry out, Lord. Cry out. Cry out. Cry out to you, Lord. Ipong ihawak yung ipong kanang kamay. Dalawang kamay sa manong parte. Sa lahat po na nandito, isang pang parte masakit. Sumbong mo kay Lord. Tinatakot ka ng kaaway, sumbong mo kay Lord. Lord, the enemy tried to lose my faith. And Lord, isusumbong ako sa'yo. Give me faith, Lord. Give me courage, Lord. Lord, this is not end with this, Lord. But this is a part of testimony, Lord. Your glorious testimony, ma-reveal, Lord. After these trials, this storm, Lord. In our darkness time, let your light shine, Jesus. In our lives. Maraming tao nakikilala po sa mga to, sa iyong mga anak. Pakitaan mo sila ng milagro mo, Lord. Sampulan mo sila, Lord. Gamitin mo pagkakataon to para mabuksan ang puso nila sa iyo. Magkaroon sila ng kaligtasan, Lord. Amaze us, Lord. Amaze us, Lord, by your miracle. We declare, Lord. We challenge you, Lord. Open heavens. Pour out your healing, Lord. Your blessing this morning sa mga taong to. Lord, itong mga taong to, Lord. Ay, Lord, mahal na mahal ka, Lord. They give their lives to you, Lord. Naku, hindi mo sila papahiyain, Lord. Hindi mo papahiyain na yung mga anak, Lord. They want to serve you more and more, Lord. We know that after this day, we'll serve you more than what they did before. Church, let's extend our hands to them. Release blessing to their lives. Release healing to their lives. Cancer, layas in Jesus' name. Bukol sa katawan, malusaw in Jesus' name. Barado sa puso, lumayas ka in Jesus' name. Bukol sa utak, malusaw ka. In Jesus' name. Pinapalayas namin ang mga negative spirit sa lugar na to, sa mga oras na to, sa katawan po nila, sa pamilya po nila na nalulungkot na, Lord. Bigyan niyo po ng spirit of joy. The joy of salvation is our strength. Pinagkakaisaan po namin ngayong umaga to. 2 or 3 gather in your name, you are in the midst. We are more than 3, Lord. That's why our prayer is powerful, effective, and Lord, umaabot dyan sa kalwalatian mo. Naririnig mo ang aming cry out, Lord. Excited po kami sa good result. In the mighty name of Jesus. The Bible said, Apostle Paul, to live is Christ and to die is gain. Marami pong tao,
maaaring namatay sa mahabang buhay. Hindi siya namatay dahil sa malubhang sakit. Pero hindi naman naging pakinabang ang kanyang buhay. Wala rin pong kwenta yon. Anim pa namin ang buhay, Lord, kung mahaba nga, wala namang saysay, Lord. Kaya mo itong buhay namin, kung saan kami abutin, magbigay po glory sa iyo. Sapagkat hindi namin hawak ang buhay. Marami pong malakas dyan, wala namang sakit. Bigla na lang nawala, Lord. Kaya po, Lord, alisin niyo po yung takot sa mga kapatid ko, Panginoon. Hindi po ito ang magkakapagpatigil ng kanilang pagsunod sa iyo. Sapagkat anumang mangyari, sa iyo kami, Lord. Susunod pa rin kami. Hindi po ito yung pinakang dahilan bakit kami sumunod sa iyo. At hindi rin ito magiging dahilan para huminto kami, Lord. Kagaya po ng prayer ni Paul, Lord, ang mabuhay ay kay Kristo. At ang mamatay ay pakinabang. Kaya po hindi po kami matatakot kapag po ang kamatayan ay, Lord, sumusulya po sa iyong mga anak. Because this is an opportunity to meet you face to face. At hindi po namin dinidesert to sa umagang to. We know, Lord, na ang buhay namin, dahil may purpose, dudugtungan mo pa. Amen. Papabahay mo pa, Lord. Maglilingkod pa kami ng masaya, Lord. Sapagkat, Lord, kami po ay nasa presensya mo, nasa gawain mo. Salamat po, Ama. Pinagkakaisa po namin ito sa kapangyarihan ng sugat, banal na dugo ng aming Panginoon Jesus. Sa kapangyarihan ng krus, ng Kalbaryo na dumanak ang dugo ni Kristo, at sa pinakamakapangyarihan pangalan na Jesus Christ. Pinakamakapangyarihan na pangalan and the name above all names. Tinataas po namin lahat ng ito. This is our prayer. In the mighty name of Jesus we pray. Everyone will say and shout and declare, Amen and Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. God bless everyone. Bigyan nga po natin sila ng yakap sa mga ngayong makalapit po. Yakap po ng